Hindi nababahala si Coach Tim Cone sa kabila ng naantalang pag-uwi ni Justin Brownlee kasabay ng pahayag na meron muli silang 10 araw na practice para sa Gilas, Pilipinas. Nilinaw din ni Coach Tim ang magiging participation ni Kai Sotto sa hanay ng pambansang koponan at si Juan Gomez de Leaño nagpahayag ng kahandaan sakaling makabilang sa hanay na sasabak sa Asian Qualifiers at Asian Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi umano nakauwi si Justin Brownlee sa Pilipinas dahilan para hindi ito makabilang sa grupo ng players na nagsimulang mag-practice para sa nalalapit na bakbakan ng Gilas sa bansang Iran at Jordan na gaganapin dito sa Mall of Asia Arena. Bukod dyan, ibinahagi rin ni Coach Tim Cone ang kanyang excitement na nararamdaman sa kabila ng 10 araw lang umano ang kanilang practice katulad ng dati. Yan ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Hinihintay pa rin namin ang pagbabalik ni Justin mula sa US pero inaasahan namin siyang makabalik sa lalong madaling panahon. Dumating ang bawat isa at agad kaming nagsimulang magtrabaho. Meron kami 10 araw para maghanda. Excited kaming lahat. So unang dapat tutukan siguro dito yung pagdating ni Justin Brownlee mga playoffs. Hindi pa siya nakasama sa unang araw ng practice dahil na-delay yung kanyang pagbabalik mula sa US. Pero ayon kay Coach Tim mga ka-playoffs, inaasahan pa rin siyang makabalik agad. Sa sitwasyon ng Gilas, malaking bagay yan dahil kailangan nilang mabuo agad ang chemistry para sa napakahalagang laban kontra Jordan at Iran. Tungkol naman sa 10 araw na preparation, parang naging pamilyar na rin sa Gilas yung ganitong maikling preparation period, di ba? Hindi naman ito dapat gawing dahilan para sisihin ng coaching staff kasi nga bahagi na talaga ng international basketball ang limitadong oras ng mga national team. Ang mahalaga dito, nagagawa nilang sulitin ang bawat araw ng ensayo at mabilis na maipasok ang sistema nila. At kahit ilang araw na wala si Brownlee sa practice, may malaking advantage siya kasi nga pamilyar na siya sa sistema ni Coach Tim Cone. So matagal na sila magkakasama sa Hinebra at dito sa Gilas, Pilipinas. Kaya hindi na kailangang magsimula sa zero ang chemistry at understanding nila dyan. Hindi man ideal na malate siya ng ilang araw, mas madali para sa isang veteranong gaya ni Justin na makahabol kumpara sa isang bagong player na kailangan pang-aralin yung kanyang sistema o yung sistema ni Coach Tim Cone. Kaya sa natitirang preparation, ang mahalaga, maibalik muna si Brownlee sa magandang kondisyon at pagkatapos, mabilis siyang maisama sa team. 10 araw man nakabuo ang preparation, hindi naman 10 araw mula zero ang pagsisimula ni Brownlee. May pundasyon na ang relasyon niya kay Coach Tim at sa maraming Gilas players. At malaking bagay yun sa isang team na kailangang manalo agad sa susunod na window. Sa pagpasok ni Kai Sotto sa hanay ng Gilas, Pilipinas, may isang bagay na nilinaw naman si Coach Tim Cone tungkol sa magiging stint ng kanyang paboritong sentro. Matatanda ang nagpakita si Kai sa practice dahilan para mabuhay na naman ang usap-usapan, hindi lang sa social media, kung hindi sa loob at labas ng sports arena. At sa kanyang paglilinaw, inamin niyang kinailangan nilang ipasok ang PBA player sa Asian Games kasama si Brownlee. Yan ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Si Kai para lamang sa FIBA window, yun talaga yung plano. Kaya napagdesisyon na namin na magdala ng halos all PBA contingent para sa Asian Games kasama si Justin. So malinaw ngayon mga playoff, si Kai Sotto para lamang sa FIBA window. Wala siya dito sa Asian Games. Sa crucial na laban kontra Jordan at Iran, malaking bagay yung kanyang 7'3" frame, rebounding, rim protection at interior presence. At dahil do or die yung sitwasyon ng Gilas dito mga playoffs, mas kailangan talaga ang kanyang size sa window na yan. Pero hindi rin ibig sabihin na siya lang ang magiging susi. Kailangan pa rin ang buong team na siyempre mag-perform, di ba? At para naman sa Asian Games, magandang pagkakataon to para sa ilan sa kanila. Lalo na si Bolic, si Lucero at si Bearfield. Matagal nang hinihingi ng fans na mabigyan sila ng pagkakataon sa Gilas. Si Bolic, higit sa lahat, may napatunayan na rin dahil nakapaglaro na siya para sa national team, kaya meron na siyang international experience. Interesting din yung sitwasyon dahil all PBA team ang bulk ng roster, pero hindi naman basta-basta yung mga pangalan. May mga players dito na may scoring, playmaking, size at defensive ability na maaaring bumuo ng competitive lineup. Dagdag pa si Justin Brownlee na bahagi ng koponang nagdala ng gold sa Hangzhou. Kaya kahit wala si Kai Sotto sa Asian Games, hindi ibig sabihin na mahina agad ang lineup ng Gilas, Pilipinas. Sa kabuuan mga playoffs, magiging magandang pagkakataon to para makita kung ano ang maibibigay ng mga players na matagal nang hinihintay ng fans na maisama sa Gilas. Ang challenge ngayon is kung paano sila paghahaluin nila Coach Jong Wichico, Richard Del Rosario at Josh Reyes bago kunin ni Coach Tim Cone ang grupo pagkatapos ng FIBA window. So kung magiging maayos ang chemistry at maipapakita ni Robert Bolic, Lucero, Bearfield at iba pa ang kanilang kakayahan,
posibleng magkaroon ulit ng competitive All-PBA Gilas sa pagtatanggol ng gold. Samantala, hindi pa man nakukumpirma, nagpahayag na ng kahandaang magrepresent muli ng bansa si Juan Gomez de Leaño. Sa kanyang pahayag, kinumpirma nito na magpo-focus siya sa pambansang koponan. Batid niya umano kung gaano kahalaga ang bawat laban. Kasabay niyan, dasal niya, tuloy-tuloy na sana umano ang lahat para sa pambansang koponan. Iyan ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Ruben Tirado sa Spain. Napakalaki at napakahalagang dalawang laro yan para sa amin para makausad sa susunod na round. Magpo-focus ako sa Gilas. Wala nang mas masarap na pakiramdam kesa sa paglalaro para sa national team. Pangarap ko na talaga yun numpe. Excited talaga ako para sa dalawang laro, lalo na para sa Asian Games sa Nagoya. Kaya ayun, magpo-focus ako sa national team at sana tuloy-tuloy na. Alam niyo, malaking bagay ang kondisyon ngayon ni Juan Gomez de Leaño, lalo na galing siya sa magandang laro para sa Converge. Nagtala lamang siya ng 19 points, 6 rebounds, 8 assists. Walang-wala, di ba? Sa third window naman mga playoffs, pinakita na niya yung kaya niyang gawin sa international stage nang magtala siya ng 23 points laban sa New Zealand. Kaya nang sabihin niya na mas healthy at mas conditioned na siya ngayon, may dahilan para maging optimistic ang Gilas tungkol sa maibibigay niya sa dalawang crucial games. Laban nga dito sa Jordan at Iran. Pero hindi magiging madali ang kanyang laban para sa slot. Bumalik na po kasi si Scottie Thompson habang nandyan pa rin si RJ Barrientos. Kaya mas magiging crowded ang guard rotation. Kung matatandaan natin, nagkaroon ng pagkakataon si Juan Gomez de Leaño noong third window dahil hindi nakapaglaro si Scottie Thompson. Ngayon, posibleng bumalik na siya. Pero maganda ang mindset ni Juan dahil sinabi niya na hindi niya babaguhin ang approach niya at handa siyang gawin ang kailangan ng team kahit ilang minuto lang ang ibigay sa kanya sakaling makabilang nga siya sa hanay. At diyan nagiging interesting ang kanyang sinabi sa interview ng media na underdog siya sa karir niya. Hindi niya hinihingi yung malaking role Ang gusto lang niya, gamitin ng maayos ang pagkakataong ibibigay sa kanya. Para sa isang national team na merong limitadong practice time, malaking bentahe ang player na hindi kailangan maging star para maging effective. Kung mapanatili niya shooting, energy at playmaking na ipinakita niya laban sa New Zealand, mahirap siyang basta alisin sa rotation. Hindi man siya automatic starter, pwede siyang maging valuable option kapag kailangan ni coach team ng scoring at agresibong guard. At dahil kasama na rin siya sa Asian Games plans, magiging mahalaga ang consistency niya kung gusto niya maging tuloy-tuloy talagang karera dito sa Gilas, Pilipinas.